Good day everyone, my name is Crystal Camacho and for this assessment, I have my little brother Jaden as my patient for today. Now, let us all start. Okay, good day sir, I'm Crystal Camacho, student nurse for today. Now sir, before ko po explain your procedure, ask ko lang po yung name niyo for verification. Sir, what's your name po? Jaden. Jaden. Ilang taon na po kayo sir Jaden? 11 years old. Now sir, for this assessment po, i-check po natin yung ears, your hearing ability, your nose and your sinuses, also your mouth and your oropharynx. Now, is it okay po na gawin ko po yun sa inyo? Yes. Okay. Now, sir, thank you po sa consent nyo. Now, I'm just gonna close your curtains for your privacy and also I'm gonna disinfect my hands. Tempting to close the curtains. Gamit lang po ako ng alcohol. Now, i-inspect ko po yung ears nyo. Gonna inspect your auricle. Kabila po. At sine-check po natin dito is yung shape and symmetry ng ears ng patient and yung color po ng ears ng patient. Sa color po, nakikita ko po na kung ano yung color ng face ng patient, yun din po yung color ng ears niya. And for the shape, okay naman po yung shape ng patient and naka-align po siya sa outer canthus ng eye po natin which is located here. Next, ipapalpate ko po yung ears ng patient. May nag-feel po ba kayong any pain? No. Okay. Document ko lang po yun. Now, sir, meron po ba kayo nararamdaman na pain? Hindi po ba kayo nakakarinig properly? May sumasakit po ba sa ears nyo? No. Okay, wala naman po. So, document ko lang po yun na. Now, let's continue po. Check ko lang po yung external ear nyo using my pen light. Check po natin dito yung cerumen. Also, if may mga possible skin lesion, pus, or pagbe-bleed po ng ears natin. Okay, so nakita ko po sa patient, meron po siyang cerumen. Ang color po ng cerumen niya is yellowish to brownish, which indicates okay naman po yun sa ear natin. No signs of bleeding and no signs of skin lesions inside the ear. Now, for our tympanic membrane, let's just assess that. Now, gagamitin ko po yung pen light ko to pretend na otoscope po to. Check ko lang po yung tympanic membrane, which is also known as your eardrum. Okay. Dapat po yung color po ng tympanic membrane is grayish pink. So, nakita ko naman po na gano'n po yung color niya. Pinkish gray, rather. Okay? Next po, i-check po natin yung normal voice tone kung naririnig po ng patient. So, first po natin gagawin sa pag-check po ng hearing ability ng patient is yung naririnig niya po ba yung tick ng watch ko. So, pwede po i-close niyo po yung left ear nyo. Now, itututo ko lang po yung watch ko and sabihin niyo po sa akin kung naririnig niyo po yung tick ng watch ko. Naririnig niyo po? Yes. Okay, kabila naman po. Okay, close po ng right. Naririnig niyo po? Yes. Okay. Now, let's move on to the tuning fork naman po sa pag-check ng tuning fork. So, kunin ko lang po. Po yung tuning fork test. So, titinan ko po kung naririnig niyo po yung vibration ng tuning fork. So, pagdamit po ng tuning fork, kailangan niyo lang po itap sa hard, solid surface, and you can also use your palm po. Sabihin niyo po kung narinig po ang vibration. Yes. And tell me po kung when to stop kung niyo na po naririnig yung vibration. Stop. Okay, next, dito po tayo sa mastoid process, which is sa likod ng ear. So, tap ko lang po ulit. Naririnig niyo po. Yes. Tell me when to stop kung hindi niyo na naririnig. Kabila naman po. Tell me when to stop. Okay. Document ko lang po yun. So, nakita ko lang po sa result na wala naman pong any signs of skin lesions, wala naman po abnormality sa hearing ability niyo po dahil narinig yun ang buong po vibration
technique na ginawa din natin. And also, nung pinarinig ko po sa inyo yung pag-take ng watch ko, narinig nyo naman din po. Now, let's move on for the next assessment, which is your nose and your sinuses. Now, sir, before I proceed po sa procedure na to, ask ko lang po if mayroon po ba nararamdaman na any pain sa nose nyo? No. Hindi naman po siya masakit. Nahirapan po kayo huminga? No. Sa sinuses po, dito po sa part, mayroon po bang masakit sa inyo dyan? Dito po? Okay, no. Lagay lang po ako ng alcohol ulit. Sir, assess ko lang po yung external nose nyo. So, tinan ko lang po yung nose. Tignan po natin po yung shape, yung color ng nose, and also the size. So, nakita ko naman po na nakalocate yung nose sa midline part ng face ng patient. And also, yung color din po ng nose ng patient is the same sa rest po ng skin ng face ng patient. Next po, is nakita ko din po symmetrical yung nose ng patient. Now, let's move on po sa pag-check if may mga lesions po yung nose nyo. Okay, wala namang po signs of any lesion. Now, papalpate po lang po yung nose nyo sa bridge, bony part and cartilage ng nose. Sorry. Masakit po ba pag pinapalpate ko? Cartilage part. Ang chine-check po natin dito is yung deformity ng nose ng patient. At kung masakit din po once na pinalpate po yung nose ng patient. So, okay naman po. Document ko lang po yun. Okay, next, sa nasal activities po ng nose ng patient. Now, sir, pwede po gabitin niyo po yung fingertips nyo and gawin niyo po ito. Okay, close your mouth. Please inhale, exhale. Okay, other side. Close po natin mouth. Inhale, exhale. Nakakahinga po ba kayo ng maayos? So, ginawa po natin yung procedure na yun? Yes. Okay, document ko lang po yun. Now, let's move on for the inspection of nasal cavity. So, gamit lang po ako ng pen light ko ulit. Check ko po if merong swelling, pagbibleed po ng nose, and any foreign bodies inside the nose. Hawakan ko lang po yung nose nyo. Okay, as I can see naman po, yung nasal mucosa po natin is reddish and moist naman po yung inside the nose natin. Now, let's check your nasal septum. Nakita ko naman po na intact naman po yung septum ng nose natin. Okay, document ko lang po. Now, next po, check po natin yung sinuses po natin. So, papalpate ko lang po yung maxillary and your frontal sinus. So, makikita po natin yung frontal sinus here sa brow part po natin, yung may bump po ng slight. So, pudo po natin ipapalpate yung sinus ng patient and also the maxillary ng patient. So, harap lang po tayo dito. Masakit po ba? Any pain? Wala. Check po natin maxillary. Sakit po ba? Wala. Okay, document ko lang po yun. Okay, no pain. Pag check ang maxillary and frontal sinuses. Now, sir, yung result pa naman po dito is all normal naman po. Nung chinek ko po yung nose nyo, wala naman pong active skin lesions. Moist naman po yung nose nyo, and also, nung pinalpate ko po yung sinuses nyo, hindi naman po kayo nakaramdam ng any pain.